Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. December of 2023. At bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people
sent to them by Sunny Trillanes. No? Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit.